I am here today at NKTI to, I'll have a look at the additional facilities, but also to start the new programs that we have instituted, wherein the coverage of PhilHealth for dialysis patients and for kidney transplant patients has been increased, and the coverage of PhilHealth. Pinakamataas talaga, one of the highest incidences of diseases in the Philippines is chronic kidney disease. So this is why we have responded in this way. At sa unang pagkakataon, mapapatupad na natin mapapatupad na ng PhilHealth ang benefit package para tugunan ng gastusin para sa kidney transplant patients. Kasama yung immunosuppressive na medication, drug prophylaxis, antibiotics at iba pa. Meron din suporta para sa ating mga donor dahil sila din ay nauoperahan. Kaya kailangan din bantayan at tiyakin na sila ay nasa magandang kondisyon. At tapos bukod pa ron, hindi lang sa PhilHealth, pinarami pa namin ang listahan ng gamot para dito sa ating mga pasyente na VAT-free, hindi na magbabayad ng buwis pagpasok upang maibaba natin ang presyo ng mga gamot. But in any case, until we improve the situation in our children's diets, our people's diets, we are here, the PhilHealth is here, the government is here, and we recognize the needs of our sick na kababayan, and may karamdaman na kababayan, para naman lahat ng kanilang pangangailangan ay matutugunan ng ating PhilHealth at saka ng ating mga facilities kagaya nitong NKTI. Itong bagong benepisyo naming nilalatag ngayong araw na to ay yung mga gamot na iniinom ng mga pasyente natin na nag-undergo na ng kidney transplant. Kasi pag nilagyan ka ng bagong kidneys, minomonitor yon kung yun ay gumagana, tapos tinitingnan din kung nagkaka-impeksyon. Kasi binibigyan ka ng gamot na kung tawagin namin immunosuppressant para hindi i-reject ng katawan mo yung mga tin-transplant na bagong kidney sa'yo. So pati yung mga para sa autoimmune suppression, i-cover namin yan. Pati antibiotics, pati testing kung gumagana ang iyong kidneys, pati biopsy kung kailangan i-biopsy. At hindi lang yun dun sa may nag-recipient, pati yung nag-donate, mamonitor din namin. Dahil aalamin din namin na hindi apektado yung pagdodonate nila. Para siguraduhin din natin na patuloy-tuloy nilang ma-enjoy yung buhay. So ito ay papublish namin bukas, tapos ang effectivity is after 15 days. At meron kaming gagawing kidney registry. Hindi nangangahulugang yung taga rito lang sa NKTI ang pwedeng mag-avail nitong package na to. Kahit po kayo ay na-kidney transplant sa ibang mga lugar o na-kidney transplant doon sa hindi pa accredited na Z-package provider ng PhilHealth, pwede pong mag-enroll yan. So lapitan lang po nila yung kanilang mga nephrologist, yung kanilang pong mga hospital kung saan po ginawa yung kidney transplant. Kasi malamang-lamang po, i-affiliate din namin sila na touch point kung saan po ibibigay itong gamot. Ayon nga po sa utos ng ating Pangulo, nung ako po ay tinalaga, sabi po niya, palawigin po ang benepisyo at tuloy-tuloy ang serbisyo. So marami pa po kaming binabalangkas na mga packages. At ang gagawin nga po ng administrasyon ko ay magpo-focus po kami dun sa tinatawag na primary care o preventive. So abangan na lang po natin. Ako si Ian Clarin, 9 years post-kidney transplant patient. At ito naman ang aking anak na si Ken Zachary, bali 4 months post-kidney transplant patient. Binanggit kanina ni Secretary na malilibre na ang post-kidney transplant medication, yung anti-rejection ng mga post-kidney transplant patient. Kaya kami ay tuwang-tuwa, lalo ako at si Zachary, na malilibre na yung aming gamutan. At hindi na kami mahihirapang maghanap pa ng pera o manghingi ng mga guarantee letters para lang magkaroon kami ng anti-rejection medication. Kaya ang pagtatrabuhan ko bilang tatay ay mapupunta na sa kanilang mga sa pangangailangan ng aking mga anak.
sa education, sa aming mga basic needs. Kaya tuwang-tuwa po kami. Maraming salamat po, Mr. President, PBBM, Bongbong Marcos, sa inyo pong ginawa po ito para sa aming mga post-kidney transplant. In behalf po sa lahat ng pasyente po ng NKTI, sa aming mga post-kidney transplant, maraming salamat po. Wala po kayong idea kung gaano po kalaking bagay po ito para sa amin.